Yan, maliliksin na yung ating mga biik, kaya medyo nahirapan po tayong manghuli sa kanila. At mabibigat na po sila kasi ikalimang araw na po nila ngayon, kaya medyo nagkalaman na po yung ating mga biik. Sa ngayon po mga kababoy ay kinukulong ko po muna yung ating mga biik sa kulungan dahil ikalimang araw na nga at ito po yung araw na pinapaliguan po natin yung ating inahing baboy. So yung gamit ko pala dito na medicine, pagkatapos niyo pong mga anak, before and after ay Amoxil V at LFV. So 2 days before po siya mga anak, napainom ko po siya ng 2 sachet, bali 2 araw. Kasi dapat po 3 araw muna bago siya mga anak, ay painumin siya ng Amoxil V at LFV. Pero 2 days lang po at yun nga, pagkatapos niya mga anak, 5 araw din po natin siyang painumin ng Amoxil V at LFV. So sa 3 araw pa lang po ay nahinto na po yung paglalabas ng mga likido sa ari ng ating inahin. At nakadumi po yung ating inahin. Huwag po kayong magtaka pagkatapos pong mga anak ng ating inahin ay hindi po talaga yan sila kumakain. Hanggang sabaw-sabaw lang po talaga yan, tapos hindi po yan sila nakakadumi. So medyo po mabigat na talaga yung ating mga biik mga kababoy, kaya yung ginagawa ko po, isahan na lang po yung pagpalabas ko sa kanila kasi nagtatawag na po yung inahin. Magpapadidi na po siya. So ito na po yung ginagawa ko mga kababoy. Yan, ang liliksi po talaga ng ating mga biik at nagkakalaman na po sila, medyo taba-taba na po yung pangangatawan nila. So yung sahig pala ay pinunasan ko pala yan ng tuyong tela kasi bawal po babasa yung ating mga biik. So habang nagpapadidi pala yung ating inahin ay nandyan po talaga ako mga kababoy. Ayan, binabantayan ko po yan kasi hindi po talaga maiwasan na merong mag-aaway po sa ating mga biik. Pag ganun po ay hinihila ko po yung nag-aaway para hindi po mairita or magagalit yung inahin. Ayan, kasi pag nag-aaway po yan sila, nagkakagatan po yan, nakakagat po nila yung didi ng inahin. So yun po yung dahilan kaya nagagalit yung inahin. At hindi po yan siya nagpapadede pag ganun. Kaya yung nagawa ko po, araw at gabi talagang tutok na tutok po ako sa tuwing nagpapadidi po yung ating inahin. At malalaman din po naman natin mga kababoy kung magpapadidi na siya kasi magtatawag po yan siya sa kanyang mga biik. So yun po din po ang dahilan kaya hindi ko na po sila kinukulong. Kasi inorasan ko po yung pagpapadidi po ng inahin ay 1 oras po talaga yung pagitan mga kababoy. Kaya para hindi po ako maanuhan ng oras ay hindi ko na po sila kinukulong. Yan, maliliksi po talaga yung mga biik po natin, no? Yan, ikalimang araw po nila ngayon. Sa awa naman ng Diyos, wala pong nagtae sa ating mga biik dahil po dyan sa magandang pag-aalaga po natin sa ating inahin. Dahil kung meron po yung komplikasyon sa ating katawan ng inahin, ay madididi po yan ng ating mga biik at yun po ang dahilan na magtatae po sila. So, yung kain pala ng ating inahin ngayon ay pakunti-kunti pa rin. Nasa 3 kilo pa lang po yung kain niya. At araw at sa gabi, pinapakain ko po yung ating inahing baboy. So yan po yung palatandaan mga kababoy. Kung maganda po yung pag-aalaga natin, hindi po yan nagtatae yung ating mga biik, wala po silang sakit. Basta pag bagong panganak yung ating inahin, huwag nyo pong biglain pakain. Yan, katulad niyan, magatas pa rin naman po siya, pero konti pa lang yung pakain ko, nasa 3 kilo pa lang. So yun lang po muna yung update natin mga kababoy sa ating 11 piglets. Happy farming po sa lahat!